Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Shenjingkai, mga napapadaan lang. Ako po si Shenjingkai, ang inyong Feng Shui consultant dito sa YouTube channel na laging na may dala sa inyong magandang mga tips para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Binabati ko po kayo lahat ng isang magandang araw, tanghali man o gabi sa inyong lugar. At sa mga ka-Shenjingkai, thank you sa lahat ng support ninyo lagi sa pag-follow nyo lagi sa akin at sa mga pagsuporta nyo sa aking mga videos na inire-release. Maraming salamat sa inyo. Mula sa aking puso, para sa inyo. Ngayon, ang ating topic ay alam nyo na. Siyempre, nasa title. Di alam nyo na nga. So, ngayon, dati kasi, ang naging topic natin ay ang tungkol sa, anong tawag mo dyan? Sa mga, crystals, no? Sa mga gemstones na sa bawat birthday ninyo. Nakakalimutan natin. Pero alam nyo ba na ang mga bulaklak din ay meron ding koneksyon sa ating mga birthdays na magdadala sa atin ng swerte. Alam mo naman tayo mga girls, mahilig sa bulaklak, syempre, no? Mahilig lang sa bulaklak ako, pero hindi ako nakakapag-alaga kasi namamatayan ako ng mga halaman. Kasi sabi ng mother ko, mainit daw yung palad ko. Kaya hindi ako makapag-alaga ng halaman, hindi ako makabuhay ng halaman. So, tingnan nyo naman ang attire ko ngayon, ha? Siyempre, dahil flowers ang ating topic, naka-flowery blouse ako, no? And actually, siguro this is my very first yellow blouse. Kasi ang favorite color ng mother ko is yellow. That opposite naman sa akin, ayaw na ayaw ko ng yellow talaga. Kasi parang akong, alam mo yun, parang egg yolk akong naglalakad sa kalsada pag naka-yellow. Ay, nako. Talagang yun po ang, hindi ko siya talaga favorite color. Pero, dahil nga sa, ang topic natin ay tungkol sa flowers, kaya, ito naman, ang aking isinuot ngayong araw na to. Alam naman natin, kasama na rin natin ang fashion sa ating Feng Shui channel na to. So, mga ka-Shenjingkai, ito na naman ang ating bagong topic ngayon. So, ang mga bulaklak, pasensya na kayo ha, medyo namamaga yung aking mata kasi alam nyo naman nakapaggawaan na ng ating book for 2024 kasi we are already starting. So, nagtataka nga lang ako sa mga tao dyan, ano, sa YouTube. Napakaaga ng mga forecasting. August pa lang may nagpo-forecast na. It was all end of July pa lang yata. Nagpo-forecast na ng mga maswerte. Talagang alam mo na ang habol lang ay ang makarami ng viewers. Hindi po yun ang ating habol. Kailangan natin ng accurate at talagang makakatulong na mga forecast para sa ating mga mahal na kababayan. So, ito ang ating topic ngayong araw na to. Huwag po kayo agad magkukonclude na kayo ay malas. Huwag po kayo agad madedepress na kayo ay malas. At huwag kayong masyadong mag-a-assume agad na kayo ay maswerte dahil lang dito sa mga early forecast na sinasabi ngayon dito sa YouTube ng mga naghahabol ng views, ng maraming views, ano. Nakakaingit nga eh, kung sino minsan yung mga wala talagang katuturan or hindi talaga from the heart ang kanilang gustong ipayo. Sila pa yung mas maraming views talaga at saka sila pa yung mas maraming likes. Pero hindi naman likes, no? Parang mas maraming views talaga, no? So, inisip ko minsan, pero hindi naman yun ang ating purpose sa buhay. Ang gusto natin ay yung mga tama at saka yung talagang makakatulong, no? So, ngayon, ito mga bulaklak, nagdadala rin pala sila ng swerte sa atin, di ba? Hindi natin alam yun. Hindi lahat ng bulaklak, pero meron tayong, sa bawat birthdays natin, meron tayong specific na bulaklak na magdadala sa atin ng swerte. Alam ko, karamihan sa inyo dyan sa Pilipinas, or sa ibang bansa man, mga plantita, di ba? Ang hilig nyo ng may mga bulaklak sa bahay. Actually, gusto ko lang ang bulaklak, tinatanggap. Pero yung maghahalaman ako para makakita ng bulaklak, parang hindi ko yun, hindi yun ang forte ko. Pasensya na. So, ngayon, ang tatandaan natin, ito na yung ating mga bulaklak, no, na mga pampaswerte. Magdadala ng swerte sa atin kung meron tayong alagang mga bulaklak na ganito. Sa ating sa mga
kunyari, January ka, February ka, yung mga ganon, ano. So, yan itong mga tandaan ninyo para naman makadagdag din ng swerte. Hindi naman sa isang biglaan ang swerte. So, talagang sa paunti-unti, sa dami ng ating mga naiko-connect, sa ating mga na-i-advise ko sa inyo, sa maliliit na bagay na yan, ay unti-unti lumalaki na ang swerte ninyo. So, isama na rin natin ang mga bulaklak dyan. Go! Okay. Pag January ka, ang maganda sa'yo, na magbibigay sa'yo ng beauty and happiness, ay yung snowdrop. Yung snowdrop, para siyang, hindi ko alam kung, alam ko kasi meron din to sa Pilipinas eh. Alam niyo yung para lang siyang nasa damo, pero para may puti siyang bulaklak na nakaganong-ganon siya. Kaya siya siguro tinawag na snowdrop kasi yung kanyang puting bulaklak ay nakayukong ganon, kaya siguro tinawag na snowdrop yan. So ngayon, pwede nyo i-google naman yan kung anong itsura ng snowdrop na yan para sa mga January born yan, ha? Para for beauty and happiness ang bulaklak na yan. So, tandaan nyo, snowdrop. Sa February naman, violet. Alam niyo yung mga violets na bulaklak, yung kulay blue siya, na minsan, alam niyo, yung may pagkakahawig din siya sa lavender. Pero, kung makikita mo siya, medyo iba mo, medyo masinsin siya masyado kesa sa lavender. Compared to lavender, parang mas masinsin ang mga bulaklak nito. Ito naman ang maganda para sa mga February born. Kasi ito naman ang nagdadala sa kanila ng modesty, kindness, and faith, no? Itong mga February born ay kung mag-aalaga sila ng violet, no? Yung violet na bulaklak. Hindi yung color ito eh. The flower itself was called violet. So, i-google nyo na rin lang kung talagang interesado kayong makita itong mga bulaklak na ito, eh, yun na lang ang alagaan ninyo para magdala ng swerte sa inyo. Ngayon naman ang March, yung daffodils. Alam niyo itong daffodils, nahirapan kayo kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang daffodils. Pero, huwag kayong huwag kayong malulungkot dahil ang pangalan pala niyan sa atin sa Pilipinas, Narcissus. Pinalitan na pala si daffodils. Ginawa na siyang Narcissus. Siguro dahil masyado siyang nagagandahan sa sarili niya. Kaya nagiging di ba parang dito yata nanggaling ang salitang Narcissus. Pero Narcissus ang pangalan ng bulaklak na to. And I am very, very sure na meron ito sa Pilipinas at ganun din sa ibang bansa, no? So, siguro baka sa Amerika, daffodils pa rin ang pangalan nito. Sa atin lang yata pinalitan ng pangalan nito kasi parang ang daffodils, parang tunog hayop, ano? Parang tunog animals. Hindi siya tunog bulaklak. So, yan ang ating, ang ating, yung Narcissus naman, yan naman magdadala sa'yo, sincerity and graciousness, no? Para sa mga ipinanganak ng March yan. So, mag-alaga kayo ng mga bulaklak na yan, kung kayo ay pinanganak sa buwan ng March. And then, sa April naman, hindi ko akalain na meron palang bulaklak ng primrose. I am very much aware na merong primrose oil na para sa supplement ng pampaganda. Pero hindi ako aware na, oo nga naman kung common sense, ano. Saan ba kinuha yung primrose oil? Eh di sa primrose flower, diba? So, ito naman yung para sa mga April born. Para naman, maging maganda ang for lovers ito, no? Maganda ang magiging samahan ng pag-iibigan. Saan naman siya ako? Nawala na. Ng pag-iibigan. So, ang May naman, kapag ikaw naman ay pinanganak sa buwan ng May, white lily ang maganda naman sa'yo para sa purity and sweetness. So, ang anak ko, paano naman mag-aalaga ng bulaklak yun? May kasi yung anak ko eh. So, para sa inyo mga May, go na sa white lily, no? White lily, hindi ko sinabing water lily, ha? White lily. Meron din yan. Meron din yung bulaklak na yan. Madali lang hanapin itong mga bulaklak na to. Kung mahilig kayong maghalaman, mag-alaga ng halaman, kahit isang paso lang. Hindi nyo naman kailangan gumawa ng sandamakmak ng halaman na sisira pa sa bahay ninyo. Kailangan lang
yung talagang magdadala sa inyo ng magandang swerte, kagaya nitong white lily na ito. Ngayon, kung June ka naman, syempre, ang dapat naman sa'yo, wild rose. Pag sinabing wild rose, ito yung talagang malalaking red roses, no? Ito yung mga, kahit yata, iba-ibang kulay ng roses ito, pero malalaking classes siya, hindi siya yung mga maliliit na, na bulaklak. So, yan naman ang magdadala sa iyo ng pag-ibig at loyalty. Yan ang dala naman ng wild rose sa mga ipinanganak ng June. Ngayon naman, ang July. Yung mga July naman, ang magdadala naman ng swerte sa kanila na bulaklak ay carnation. Yung carnation, alam niyo yun, hindi yung evap o kaya yung condense, hindi yung carnation na gatas, carnation na bulaklak. O, tingnan nyo na lang yung carnation na lata ng gatas. Sigurado ako nakadrawing ang mukha ng carnation na gatas, na flowers dyan. I'm sure of it. Sige, check nyo. So, ang carnation dito kasi sa Japan is very common. Kahit saan talaga makakakita kami nun. So, ang dadalhin naman sa iyo nitong carnation ay kindly thoughts. Laging maganda lamang at kabaitan ang iyong maiisip. Maganda pala itong bigyan nito yung mga salbahe, ano? Para magkaroon ng kindly thoughts. Pero hindi, magdadala lang siya ng swerte sa July born child. O sige, ito naman ngayon ang August natin. White heather. White heather ang tawag sa kanya. Pero, itong white heather na to, I doubt kung meron siya sa Pilipinas. Pero nung tiningnan ko ang picture nito, para namang meron akong nakikita nito sa Pilipinas. Itong white heather. So, ito naman ang magdadala ng good luck para sa mga August born. Itong white heather. Heather niya is H-E-A-T-H-E-R. So, hindi siya heather na ulo, ha? So, yung parang heater, ganun, no? Yung ano niya, with H nga lang. So, yan naman ang magdadala ng luck sa mga August born natin. Ito namang September natin, no? Ang mga September born naman natin, ang magdadala naman ng swerte sa kanila na bulaklak ay ang daisy. So, ang daisy naman is very common, ano? Kahit saan naman may daisy. At alam nyo, ang pinakamaganda rito, ang dala dito sa inyo para sa mga September born ay richness and happiness. O, bongga, di ba? Bongga ang dala ng daisy sa mga September born. Richness and happiness. O, labang pa. Saan pa kayo? Kung ako, sige, ipapanganak na lang ako ng September. Magpapabinyag na lang ako ng September. At mag-aalaga ako ng maraming daisy. So, ito ngayon yun, ano? Pag October ka naman, ay, ang maganda nito. Pag October born, hindi to mahirap kasi herb lang. Talagang madali mo mapapakinabangan. Alam mo yung rosemary, namumulaklak din kasi yan, yung herb ng rosemary. Yan naman ang maganda sa mga ipinanganak ng October. Nagkakaroon sila ng mga magandang memories, remembrance, and kind thoughts. Maganda ang kanilang pag-iisip, no? Magiging mabait ang kanilang pag-iisip kapag meron silang rosemary. Ngayon, ito namang mga November born, yun pong rosemary ay herb po siya, no? Pero may mga rosemary kasi na meron ding bulaklak, namumulaklak. So, ang November naman po natin ay ang talagang para naman ito sa ito inaano to pag Chinese New Year yung importante itong bulaklak na to pag Chinese New Year Ang November born naman ay dapat may chrysanthemum. Alam niyo po yung chrysanthemum, yung para siyang bulb na bulaklak na maganda talaga siya, maganda, no? Yung punong-puno ng petals yung kanyang usually meron siyang pink, meron siyang yellow gold at saka meron siyang white. So, yan ang chrysanthemum naman, ang magdadala ng faith, tadhana at katotohanan sa buhay ng mga November born. At ito naman, ang December, no? Ang December born naman. So, sila naman, ang magdadala ng swerte sa kanila ay ang ivy.
Kaya lang, ang isipin nyo ha, ang ivy kasi ay gumagapang. Usually, hindi natin ina-advise ang gumagapang na mga halaman sa ating bahay. But, kung ang ating i-decorate as a ivy natin, ay ilalagay natin siya sa ating arko. Alam nyo yun, sa ating gate, yung sa pasukan ng inyong gate, maganda siya, no? Kasi yun yung gagapangan niya lang yung iyong arko at napakaganda ng itsura ng ivy kapag gumagapang na siya sa mga gates or sa mga arko ng bahay. No, yan naman ang magdadala sa mga December born ng loyalty, fidelity, and faithfulness. No? So, yan ang maganda sa mga ipinanganak ng December. Ngayon, yung atin namang mga, dahil nasa bulaklak na rin lang tayo ng topic, magbibigay na rin ako sa inyo ng mga bawal at magaganda na maswerteng mga bagay tungkol sa bulaklak. Kapag ikaw ay niregaluhan ng sandamakmak, bunch of flowers, no? Yung iba-iba ang klase ng bulaklak, bunch of flowers, this is good luck, no? Magdadala ito sa inyo ng magandang kapalaran kapag may nagregalo sa inyo ng bulaklak na sari-sari. Ngayon ko nga lang naiisip yun. Kasi ang anak ko, pag every Mother's Day, hindi siya nagbibigay ng isang particular na bulaklak, kundi sari-sari, yung nasa bouquet niya, sari-sari ang mga bulaklak. Kaya naman, mas maganda kapag ikinakasal talaga ang isang babae, hindi isang klase lang ang kanyang bulaklak sa bouquet. Dapat maraming iba-ibang klaseng flowers. Aside from, wag lang hahaluan ng violet, no? So, yun yung mga flowers na bunch of flowers ang ibinigay sa inyo. And, always remember, kapag kayo ay, kung lalaki man kayo, or mga babae man kayo, siguraduhin nyo na kapag magbibigay kayo ng roses, please, pakitanggal nyo ang mga tinik, no? Kasi talagang yun, minsan, nababypass yun ng mga flower shop. So, kayo mismo na magbibigay at nabibigyan, kung babae man kayo, o maglalagay kayo sa loob ng inyong bahay, kasi, alam mo naman ng mga babae, mahilig talagang magdekorasyon ng mga bulaklak sa bahay. Kaya nga ako, nagbubulaklak na lang ng plastic, kasi mamamatay din sila sa akin. So, yan yung na yon, no? Yung mga bulaklak na yon, tanggalan nyo na agad ng mga tinik, yung mga roses ninyo, no? Kung maglalagay kayo ng mga roses sa dahil napakaganda naman talagang tingnan ng mga roses. Pero, siguraduhin nyo lang na walang tinik dahil ito'y magdadala lang ng sakit ng kalooban ng mga tao sa loob ng bahay. Okay po? Ang sunod naman natin, ito po ang mga bawal din, Ang mga bawal naman ay yung mag-uwi ng flowers mula sa hospital. Kunyari, may mga tao na galing na confine, And then, syempre, mga tao nagdadala ng bulaklak. Nasabi ko na sa inyo ito noon, never, ever, 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 never. Ang kulit ng Shinjin kayo. Wag talagang magdadala ng white and red rose na flowers sa hospital kapag kayo ay may dinadalaw na may sakit, Kasi yan po ay death omen na, Kapag dinala nyo yan sa hospital, parang sinabi nyo na condolence doon sa mamamatay, So, ganun po ang mga bawal po yan. Bawal din po lalo yung mag-uwi ng mga bulaklak galing sa hospital. Lalo na po, 'di ba, minsan yung mga kamag-anakan, nung gumaling na yung kanilang kamag-anak, yung kanilang mahal sa buhay, bumalik na ng bahay, ay dinala na rin nila yung mga bulaklak na ibinigay doon sa na-confine sa hospital. Hindi po yun dapat gawin dahil ito po ay nagbabadya lang na ibabalik nyo uli sa hospital ang itaong inilabas ninyo sa hospital. Hindi po maganda ito dahil ito ay inilagay para sumigla ang taong yon at yun ay na-absorb na ng mga bulaklak. So, hindi na siya pwedeng iuwi.
At ganun din po kung kayo ay mga nurse or mga nagtatrabaho sa hospital, please wag niyo pong iuuwi yung mga bulaklak galing sa hospital. Parang kagaya din po yan dun sa mga, alam niyo po yung mga ino-offer na mga pagkain sa sementeryo, yung hindi naman sementeryo, yung sa mga ano bang tawag doon, nakalimutan ko na eh. Basta yung ino-offera ng mga pagkain, usually, mga Chinese talaga nag-o-offer ng pagkain sa sa sementeryo. Huwag niyo na pong iuuwi yung mga yon. Kahit na po kunyari galing kayo ng sementeryo, huwag niyo na pong iuuwi sa bahay ninyo yung mga bulaklak dahil nanghihinayang kayo. Kaya nga po ako, pag ako dumadalaw sa nanay ko, talaga pong pinipigtas-pigtas ko na lang yung mga bulaklak doon para hindi ako manghinayang dahil kukunin din po, nasa batas po kasi yan ng Himlayang Pilipino. Nung ibang mga, po kasi, ng mga ibang sementeryo, batas po nila yan na sa isang buong araw lang ilalagay yung bulaklak dyan at tatanggalin po yan within 24 hours. So, yun po, wag din po ninyong iuuwi dahil sa kakuriputan. Bawal pong mag-uwi ng mga bulaklak na galing sa hospital at galing sa sementeryo. So, yun po. Ano pa ba ang natin? Kapag naglagay, wag po kayong maglalagay ng bulaklak. Kasi unlucky po yun kapag naglagay kayo ng bulaklak on the sick bed. Yun pong may sakit sa bahay, sa loob ng bahay ninyo at nilagyan nyo ng bulaklak sa tabi, hindi po yun maganda, no? Hindi po yun lucky. Yun po ay unlucky. So, avoid po natin na meron tayong bulaklak. Instead, maglagay po tayo sa atin, kung may sakit tayo sa loob ng bahay, maglagay po tayo ng prutas sa tabi natin, no? Mas maganda po yun na pampaswerte, no, sa atin at hindi naman natin kailangan pampaswerte pag tayo ay may sakit, tayo ay kailangan gumaling agad. So mas maganda yung prutas. So ito namang mga yun nga sabi ko sa inyo, wag nang magbigay ng puti at pulang bulaklak sa taong may mga sakit, no, sa mga may mga edad. Lalo na ito naman, picking up drop flowers, it is bad luck, Kaya kunyari, may hawak kayong bulaklak at nalaglag nyo ito, wag nyo na pong pupulutin. Kasi bad luck na po kapag kinuha nyo pa, pinulot nyo pa yung bulaklak. So, kung kayo ay may pagbibigyan ng bulaklak, kailangan talagang hold on tight na lang sa bulaklak na hawak ninyo. Kasi pag yan po ay nalaglag ninyo, at hindi nyo nasalo agad, malas na po ang bad omen na po yun. Ngayon naman, yung natin, no, yung kapag minsan nakakaamoy tayo ng mga bulaklak, na wala namang bulaklak sa palibot natin, nakakaamoy tayo ng mga bulaklak, minsan po, ito ay, ano bang tawag dyan? Parang, nag-aanyaya ng kamatayan sa bahay, no? Ngayon, kung merong or may parang sa inyo na may namatay na kamag-anak or ganito, yan po ay senyales, yon. Senyales po ng gano'n, kapag nakaamoy kayo ng bulaklak sa loob ng bahay nyo na wala namang kayong mapapag-amuyan ng bahay. Pero, meron din naman tayong mga mahal sa buhay na talagang nagpapaamoy din sa atin, na dumadalaw sa atin at nagpapaamoy ng mabango, no? Pero ang mother ko po kasi, perfume po kasi yung pinapaamoy niya sa akin pag narito siya. So, hindi po bulaklak. So, ito tinatanong sa atin, kasi yung mga flowers, kunyari ikaw, no? Kunyari, ang isang tao ay maraming alagang bulaklak, maraming alagang halaman. So, ngayon, pag namayapa po ang taong ito, pag ito ay nag-passed away, kailangan po na, lalagyan po natin din ng mga itim na ribbon ang mga halaman na pag-aari nung namayapa.
ako nga ngayon ko rin lang, lately ko na rin lang ito na research na pag-aralan. Kasi nga, alam nyo naman ang inyong Siyang Jingkay, hindi tumitigil ng pag-aaral para lang sa talagang kung ano ang mas mabuti, kung ano ang talagang epektibo at talagang hindi, no? Yung mga ganun. So, yung mga halaman na pag-aari ng isang namayapang tao ay dapat lalagyan din ng itim na ribbon para hindi sila mamatay. Kasi, kasama silang mamamatay nung may-ari ng halaman, yung mga especially yung mga bulaklak, no? We're talking about flowers. Kaya nga 'di ba, bakit ang mga anak ay dapat nagsusuot ng itim kapag namatay ang kanilang mga magulang? Kasi pag-aari sila ng kanilang mga magulang. Sila ay mga anak ng kanilang mga magulang. Kaya dapat sa kanila ay magsuot din ng itim bilang sa atin kasi akala natin respeto lang. Pero yung pagsusuot ng itim kapag may namayapa kang mga magulang ay dahil para hindi ka sumunod agad. Kaya pinagsusuot ng itim ang mga namatay. Kasi meron din tayong kaibigan na namatayan ng mahal sa buhay at nag-text sa akin yung nag-text. So idadagdag ko na rin lang ito, no? Sa mga dapat gawin kapag may namayapa sa loob ng pamilya. So, ang unang-unang gagawin ninyo, takpan ninyo ang lahat ng salamin para hindi matakot ang namayapa. Kasi natatakot ang namayapa sa mga salamin. Sumunod na gagawin ninyo ay yung isara ang lahat ng mga cabinets at mga pintuan. Huwag niyong hayaang nakabukas ang mga cabinets ninyo. Kasi hindi rin ito maganda kung meron kayong, lalo na kung sa bahay ninyo ang burol. Ano po, itong sinasabi ko sa inyo, hindi po ito dun sa mga St. Peter or something, no? Kasi wala naman tayong mga gamit dun, wala namang ano. So, yun po, ganun po yung ang mga, at pinagbabawalan, ang mga, anong tawag mo dyan? Yung mga kapamilya na magtuhog ng mga bulaklak o anumang gumawa ng anuman regarding doon sa namatay na mga inaalay, ano? Wala pong dapat gawin ang mga miyembro ng pamilya sa mga ganon. Ipawaya po natin ito sa ibang mga tao, sa mga hindi kadugo na mga tao. Ngayon po, yun nga, tinanong niya kasi at natabunan ng kanyang message, alam nyo naman po. Kaya sinasabi ko rin po sa inyo, alam nyo, minsan, nagte-text po kayo nagte-text sa akin, pero hindi nyo po alam na natatabunan po yung mga mas importanteng mga katanungan. Kagaya po ng isang kaibigan natin na namatayan, hindi ko na po nabasa agad-agad yung kanyang mga message sa akin. Kasi dahil nga sa dami na rin ng mga hindi naman masyadong importanteng katanungan ninyo, no? Kasi meron naman tayong mga videos na dapat nyong mapanood. Kung may mga katanungan kayo, marami na po tayong videos na meron na pong mga naka-include doon na mga, kung ganun lang ang mga simpleng tanong ninyo, marami na po tayo niyan. At sorry naman dun sa isang nagtatanong tungkol sa dekorasyon ng kanyang bahay. Pasensya na po talaga, Michelle, kasi nasa book ko na po siya. So, hindi ko na po sa iyo pwedeng i-discuss ang bagay na yon. So, yung pagdating po kasi meron po kasi tayo ngayon na laging namumroblema ang mga tao kung saan dapat ang mga proper decorations nila, kung saan nila dapat ilagay. So, ano ko na po kasi siya for book 2024. So, sorry po talaga, hindi ko masasagot ang inyong tanong, kasi parang spoiler na po yun sa aking librong i-release ng 2024. Ngayong October po, by November po ay mai-release na po natin ang book. So, para sa mga interesadong bumili, please don't miss this 2024 book. At mag-ano na po kayo dahil alam nyo naman po, ang first 100 natin ay may mga freebies po tayo. At ngayon pong ngayon pong ating, anong tawag dito? Ngayong ating 100, first 100 natin, ay meron po tayong mga
Meron po tayo mga gemstones na iaano sa mga birthdays, no? Paunahan lang po ito. Meron po tayong amethyst na locket. Meron po tayong amethyst na locket. Meron din po tayong ano ba to? Carnelian carnelian and citrine gemstone at meron din po tayong amethyst din pala ito. Iba-iba po, meron tayong mga gemstone na ipapang-ano sa ating mga first 100 payers lang po ito. So paunahan na lang po tayo, ha, kasi magaganda din po ang aking mga piniling freebies ngayon para naman talagang mas exciting. Parang ano ko na lang po sa inyo, give back ko na lang po para sa mga natin, sa ating mga buyers ng libro. So, instead of looking for it elsewhere, meron na po tayo niyan. Kung makakabili kayo ng libro, magkakaroon na rin po kayo ng mga ganitong gemstones natin. Siyempre, kapag bumibili po kayo ng libro, lagi kong sinasabi sa inyo, after payment ninyo, please, birthday, complete name, birthdays, and complete address. Yun po kasi lagi ang natin. So, yan po ang ating something to look forward ngayong November, no? O by November po siguro may awa ang Diyos, no? Pwede na kayong mapadalhan ng ating book. So for lang po yan, no? For first 100 payers lang po natin yan maipo-provide. So yun po ang ating magandang news, no? Kasi sorry talaga sa mga damit. Alam nyo, wala po kayong dapat ipag-alala tungkol sa mga blouses kasi talaga pong I am very willing, kaya lang po talaga hindi ko rin po talaga alam. Meron po kasi yung akin po talagang pinapadalan na door to door na box po every year. Yung aking usual na pinapadalan po ay nagkaroon ng problema. Ngayon sa iba naman po masyado po silang mahal at saka parang hindi po worth yung price nila doon sa ipapasok mong mga hindi mo magagamit na damit. But tumawag naman po ako doon sa door to door na pinaanuhan ko and parang inaayos naman po nila, no, yung problema. Kaya just just wait, have patience kasi talaga pong willing po akong ipamigay yung aking mga damit na nasa aparador na hindi ko na po nagagamit. So, okay lang po. Alam ko naman na yung aking mga subscribers, parang alam ko rin naman talaga na magkakasing katawan lang kami, no? So, yan ang at saka kasi po hindi ako nagsusuot ng fit. Hindi po ako nagsusuot ng fit na blouse, kaya you don't need to worry. Kasi ganyan po ako magsuot ng damit. Napakaluwang po nitong aking blouse na to. Pero, hindi po kasi, ayaw ko po kasi nung naiipit ang katawan ko. Kasi magagalit ang mama ko, sasabihin malaswa. Kaya kailangan lagi pong maluwang ang blouse. So, mga ka-Shenjin-kai, maraming salamat sa inyo. At, ano pa ba? Meron ba ako nakalimutan? Ayun, tapos na po tayo. So, for now, ito na lang po muna ang ating video. So, sana, please like and subscribe and share it to your friends. Please, thank you. I love you guys. Bye-bye.